Hello guys, good morning. And for today's video, i-share ko po sa inyo kung ano yung mga dapat gawin para makondisyon yung mga alaga nating manok, para maprepara yung katawan nila para maganda yung magiging resulta sa pangingitlog. So ito yung i-share ko po sa inyo, based lang po ito sa naging research ko, at the same time sa mga nakikita ko sa YouTube, yung mga kapwa natin farmers, ano yung mga ginagawa nila, pina-follow ko lang din, ina-apply ko lang din sa mga alaga nating mga manok. Actually ito yung first time na negosyo na pinasok ko, no, na pag backyard, okay, farming, na first time ko po. So magpa 5 months ko nang ginagawa po ito. So ini-enjoy ko po yung ginagawa ko para hindi po tayo ma-stress, no. Yan. So ngayon, ang first step na gagawin mo is bibigyan yung mga alaga ng antibacterial. Ipa-flush out natin yung mga dumi-dumi sa katawan, kung ano man yan, di ba, para maging healthy yung mga manok natin. And ang ginagamit kong antibacterial, so ito po yung water soluble powder, okay, na ambroxetil. So ito yung ginagamit ko. So marami namang antibacterial na pwedeng gamitin ng mga powder, okay. So depende po sa inyo ano yung ibibigay nyong painom, okay, para sa mga alaga nyong mga manok. So ngayon wala na itong laman, nilagay ko na sa painuman nila. So ito yung first na gagawin mo, is bibigyan ng antibacterial for flushing. And pangalawa is delousing. So ibig sabihin, paliliguan natin yung mga alaga nating manok para hindi sila ma-stress, kasi syempre maraming mga tawag to, yung kuto na tinatawag, di ba? Sa mga Bisaya alam nila yan. Kasi nakaka-stress din yung marami silang mga kuto sa buong katawan nila. So kailangan nating ialisin yan. So paliliguan natin yan, gagamitan natin yan, either yung wash out, no, or yung Zeromite. So yun yung gagamitin natin, yung Zeromite bukas. So papaliguan natin yung mga alaga natin. Yun yung pangalawang gagawin. So pangatlo, yung tinatawag na deworming. So i-deworm natin sila para lahat ng mga bulate na sa loob ng katawan nila is matanggal, di ba? Kasi naapektuhan yung mga itlog at pangingitlog nila pag hindi po sila dinideworm. So i-deworm po natin sila, okay, para makondisyon yung mga alaga natin. So napaka-importante yun bilang nag-uumpisa pa lang sa pagpa-farming, lalo na sa mga nag-aalaga ng mga manok. So yun yung tatlong step na gagawin para makondisyon yung mga manok natin. So ipapakita ko po sa inyo kung gaano kalaki yung mga manok natin. 4 months pa lang po mahigit, magpa 5 months pa lang. So kukuha tayo ng isa. Ayan guys, kahit ilayo ko kung gano'n siya kalaki. 4 months pa lang po mahigit, going to 5 months na rin. So sobrang laki. Ayan, malaki yung alaga natin, oh. Kahit nasa malayo ka, ayan, makikita nyo naman kung malaki ba talaga or hindi kahit malayuan, diba? Lalo na kung ilalapit. So ito yung alaga nating Rhode Island Red na rooster. Kukuha pa tayo. Ito yan, Rhode Island Red to. So kukuha tayo ng dark mahogany. Oops. Ika lang. Gagawin lang kitang model. Ito yung dark mahogany natin guys. Yan, 4 months mahigit. Sobrang laki niya. Yan, kita niyo naman.
4 months mahigit to. Yan, based po sa nakikita nyo, malaki ba or maliit? 4 months mahigit. Siyempre malaki po siya. Yan, 4 months pa lang po mahigit. So matangkad po ito, sobrang tangkad nito. No, ang bigat pa. Halos hindi ko siya maano eh. Yan guys, oh. Laki, diba? Ito yung mga alaga natin, 4 months mahigit, magpa 5 months na rin sila. So rooster yung pinakita ko sa inyo. Kukuha tayo ng babae na manok. Ayan, malapit na itong mangitlog kaya kailangan na natin silang i-condition. Diba? Malaki rin. Tingnan nyo, 4 months mahigit. Ayan. So ito yung mga alaga natin na malulusog at malalaki. Diba? So I hope meron kayong nakuhang idea, at the same time na-inspire ko po kayo sa mga alaga nating mga manok. So next day isasama ko yung video kung paano natin papaliguan. So yun lang, thank you guys and God bless you all.